Magandang tanghali sa ating lahat dito sa lahat na nakatira dito sa Cardona Public Market. Maraming salamat sa mga nandirito ngayon. Salamat sa pakikinig. Naway buksan nyo ang bawat isa sa inyo, mga puso at isipan ninyo upang kung anong mga binabahagi ng mga lingkod ng Diyos ay titimo sa inyong mga puso at isipan. Kami po ay taga Taytay Rizal. Kami ay nag-ikot dito sa buong Rizal upang kami ay magbahagi ng salita ng Diyos. Kasamang aming pastor na siya ay nagka-travel from Luzon, Visayas to Mindanao. Ngayon, nandirito kami ngayon sa buong Rizal. Iniikot namin ang buong Rizal upang ibahagi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin yan na kailangan natin magbago sa ating mga pag-uugali. Dahil ang sabi ng Diyos, kailangan natin magsisi. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 29 verse 1, ang taong hindi nagbabago ay hindi maliligtas. At ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. Mga kapatid, gusto nyo ba mapahamak kayo? Lalong-lalo na sa ang ating kahantungan, pag tayo ay napahamak, yung dagat-dagatang apoy, tandaan nyo yan mga kapatid, na dapat tayo ay lalapit sa Panginoon. Kailangan natin magbago. Baguhin natin ang ating mga likong gawain. Lalong-lalo na yung mga sanlibutan na gawain, mga kapatid. Huwag natin tangkilikin yan. Iwasan natin yan. Talikuran natin yan, mga sanlibutan na gawain. Dahil ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Tayo din ay magbasa ng Bible. Dahil ang Bible, ito ay ang ating pagkain araw-araw, mga kapatid. Pag hindi natin pagkainin ang ating mga kaluluwa, ito ay maghihina. At anong mangyayari sa atin pag hindi na tayo makakakilala sa Panginoon? Kung ang ating kaluluwa, pang physical na katawan ay ating pinapakain, ano pa kaya ang ating kaluluwa na ito ang haharap sa Panginoon pag tayo ay hinahatulan na kailangan natin? Maari lang oras-oras ay ating ito pakakainin dahil ito ay salita ng Diyos. Na sabi ng Diyos, kailangan lumapit kayo sa akin. Lalong-lalo na ito yung hindi nakakakilala sa Panginoon, kay Lord Jesus Christ. Hindi sila nagsisimba dahil sila ay nasa sanlibutan pa. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Hindi natin dapat unahin ang ating mga sarili. Unahin natin ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, unahin niyo ako bago ang lahat. Dahil susunod ang lahat kung ano man ang ating mga pangangailangan. Mga kapatid, tandaan nyo yan dahil ang sabi ng Diyos, ako ay salita, ako ang ilaw, ako ay buhay. Kaya kung ano man ang ating mga problema, lalapit lamang tayo sa Panginoon. Siya ay nakahandang tumulong sa kung ano man ating mga problema, mga pagsubok. Magbago lamang tayo sa ating mga pag-uugali. Lalong-lalo na yung mga sanlibutan na gawain, mga kapatid. Tandaan nyo yan, yung mga pagsisinungaling, mga kapatid, na ayaw ng Panginoon yan, yung mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon yan, kailangan yung mga ay nakipag-away. Mga kapatid, tandaan nyo yan, huwag tayong gaganti, yung mga mainit ang ulo, huwag nating anuhin yan, gagantihan kung sino man yung kipag-away sa atin. Huwag nating gantihan yan, mga kapatid, dahil ang sabi ng Diyos, huwag niyong gantihan ang gumagawa ng masama, sapagkat ako ang gaganti sa gumagawa ng masama. Kaya mga kapatid, tandaan nyo yan, kailangan natin magbago. Baguhin natin ang ating mga pag-uugali na kailangan ng ating mga kaluluwa. Pakainin din natin ito para lumakas. Dahil sabi ng Diyos sa Mateo chapter 1 verse 4, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi din sa Jeremiah 32:27, ako ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya kong ibigay ang lahat
sa inyong pangangailangan. Kaya sabi ng kung ano man ating pangangailangan, ito ay bibigay ng ating Panginoon. Lalapit lamang tayo sa Kanya. Siya ay nakahandang tumulong. Baguhin lamang ang ating mga pag-iisip, magsisi sa mga kasalanan, kung anong mga problema natin, lalapit tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan yun sa tanghalin ko, Panginoon, naway bisitahin nyo lamang ang aming YouTube channel, Yahweh Ministry 101 at Yahweh Ministry 102. Kung ito ay wala kayong ginagawa, sa halip na kayo magsimba, lalo na yung may mga tindera, mga drivers, pwede nyong i-search lamang sa YouTube. Makikita nyo ang preaching ng aming pastor sa karagdagan na kaalaman tungkol sa Biblia. Kaya mga kapatid, kailangan ng Biblia ay hindi natin na ito kaliligtaan dahil ito ay ang ating pagkain araw-araw. Doon natin nasusukat kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Mga kapatid, upang ituwid ang ating mga malinlandas at ito ay kanyang tinutuwid ang ating mga maling gawain, mga sanlibutan na gawain, kung anong mga gawain natin, mga sanlibutan, mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, huwag natin tangkilikan yan, mga kapatid. Dahil ang Diyos mapanibuguin. Ang sabi ng Diyos sa Exodus 20 verse 3, huwag niyong sambahin ang pangalan ng Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan, huwag niyong sambahin. Dahil ako ang Diyos na dapat niyong sambahin. At huwag niyo ring gamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Kaya sabi ng Diyos, ako ay ang inyong unahin. Huwag ang inyong mga sarili dahil ako ang Diyos na buhay na tagapagligtas. Ako ang provider sa lahat ng mga nangangailangan. Ako ang nagbibigay ng hangin, buhay, kung sa mga kalusugan, kalakasan. Kung wala siya, nasaan tayo ngayon? Nasa ospital tayo dahil magkakaroon tayo ng karamdaman. Pag tayo ay mayroong mga karamdaman, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok dahil tayo ay magkatigasan ng ulo natin, hindi tayo nakikinig sa Kanya. Hindi natin pinakikinggan kung sino man yung nagbabahagi ng banal na salita, yung mga lingkod. Kaya kami nandirito ngayon, mga kapatid, upang namin ibahagi ang salita ng Diyos. Ito lamang ay libre. Mga kapatid, makinig lamang kayo ng salita ng Diyos. At tanggapin nyo lamang ang salita ng Diyos, mga kapatid. At buksan nyo ang inyong mga puso upang si Lord Jesus Christ ay papasok sa inyong mga puso. Kaya ito lamang ang salita ng Diyos sa tanghalin to, naway pumasok sa mga puso at isipan nyo ang aming mga salita na binitawan dito sa mga Cardona ng public market. Kami hindi kami nanghihingi ng pera o anuman donasyon. Ito ay libre lamang dahil ang sabi ng Diyos, ibahagi niyo ang salita ng Diyos ng libre. Para sa kaligtasan ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan upang sila ay hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, hindi nyo ba na-realize ang impyerno? Yung mapasok lamang tayo, napakainit. Ayun pa kaya mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid? Hindi nyo naisip yon na walang katapusan ang ating paghihirap doon sa impyerno. Kaya dapat lang magsisi na tayo, mga kapatid, talikuran na natin ang ating mga gawain, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yun lamang, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Tayo ay maraming pananalangin ko itong lugar ng Cardona Market. Maraming salamat, Panginoon, sa tanghaling to, Panginoon, sa mga nakatira dito sa Cardona Market. Salamat sa kanilang pakikinig o sino man hindi nakikinig. Kayo po nakakatalastas ang bawat isa sa mga puso nandirito ngayon. Kayo po ang magbibigay din sa kanila ng biyaya, kaya i-bless mo sila, ang bawat isa sa kanila, mga driver man, mga tindera man, o kung sino man, yung mga tao nakikinig dito sa iyong banal na salita, kaya i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, aksidente, mga karamdaman, Panginoon, ilayo mo sila dito sa mga
kung ano-ano man mga salot na mayroon dito sa bayan ng Cardona Public Market. Kaya sa tanghala ito, salamat sa buhay ng mga kapatid nandirito ngayon. Salamat sa dahil kami ay tinanggap ninyo dito sa lugar ng public market sa may Cardona. Kami kayo naglubos. Nagpapasalamat sa inyo lahat. Yun lamang, Yeshua. Ruwa ka, Yeshua. Shalom. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat uli. Thank you.